Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay gamit ang unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol sa mga taga-Kolosas. Dito sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, "Yamang tinanggap na ninyo si Jesus sa inyong buhay bilang Panginoon. Mamuhay kayo at magsikap gumawa ng kung ano ang inaasahan niya sa inyo." Kaya nga, sa pagsisikap ni San Pablo na sabihin ito't ipaalaala sa mga taga-Kolosas, ito rin ay para bang malinaw na sinasabi niya sa atin ngayon. Mga kapatid, pagsikapan nating gumawa ng mga bagay na inaasahan ng Diyos sa atin. Ang pagsumakitan nating gawin, ang pagsikapan nating gawin ay ang mga bagay na makalangit, mga bagay na makadiyos, mga bagay na magdadala at maglalapit sa atin sa Diyos. Kaya patuloy nating suriin ang ating mga sarili. Ang buhay ko ba, ang ginagawa ko ba araw-araw ay mga bagay na kapag ako'y namatay at humarap sa Diyos, ako'y matatagpo ang karapat-dapat. Ang mga pinagkakaabalahan ko ba sa buhay at pinagbubuhusan ko ng aking buong sarili ay mga bagay na tunay na maglalapit sa akin sa Diyos. Talaga bang mas matimbang ang mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na material? Nagpapatuloy ang investigasyon sa Senado, sa Kongreso. Ang daming lumalabas na mga hindi magagandang gawa. Kahapon, sa investigasyon sa Kongreso, ipinakita ang picture ng napakaraming pera nakalagay sa table sa opisina ng pinuno ng ahensya ng pamahalaan. Ang tanong, yan bang ganyang karaming pera na nakalatag sa lamesa, normal ba yan? Opo, normal po iyan. Pangkaraniwan na po iyan. Ang pagsumakitan, ang pagsikapan ninyong gawin ay ang mga bagay na makalangit. Hindi ang mga bagay na makalupa. Bakit? Sapagkat kung ang pagsisikapan nating gawin ay mga bagay na makalangit, dadalhin tayo nito sa langit. Habang kung ang pagsusumikapan nating gawin ay ang mga bagay na makamundo, dadalhin tayo nito sa mundong ito. At kapag nanatili tayo sa pagpapahalaga sa mga bagay na makamundo, huwag na tayong umasa na tayo ay tatanggapin sa langit. Nakakalungkot na malaman itong mga ganitong bagay sa ating pinuno, sa ating mga pinagkatiwalaan at inaasahang magbibigay ng serbisyo publiko ng buong katapatan at katotohanan. Limpak-limpak na salapi, pakikinabangan lang ng ilang tao, habang libo-libong tao
Mahihirap ang nagdurusa at hindi malaman kung papaanong magkakaroon ng pagkain sa lamesa para sa maghapon. Patuloy tayong manalangin sa Diyos, mga kapatid, na itong mga nangyayaring ito na investigasyon sa ating mga ahensya ng pamahalaan ay tunay na maging daan upang lumabas ang katotohanan. Pero alam nating lahat, hindi ito ganoon kadali. Pwede po ba wag niyo na akong ibalik sa Senado? Natatakot po ako sa buhay ko. Kasi meron siyang sinabi na mga senador na involved sa anomalya. Ang hirap magsabi ng totoo. Ang hirap manindigan sa katotohanan. Kaya kung sinusundan natin itong investigasyon na ito, sana sabayan natin ng dasal na para bang obvious naman na nagsisinungaling. Halatang halata naman na hindi nagsasabi ng totoo. Baka nga maganda i-pray over natin kahit sa TV screen. Lord, sa kapangyarihan mo, hipuin mo ang taong ito na nagsasalita ngayon na magsabi ng totoo. Imposible ba yon? Hindi. Kung meron tayong matinding pananampalataya at magdarasal talaga tayo sa Diyos na lumabas ang katotohanan, ibibigay niya ito sa atin. Amen.